Ate Krisha, you made me so worried. Sabi ni Abigail nang tawagan siya nito sa cellphone. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Sorry, walang signal kasi dito. Hinabol niya ang flight papuntang Manila. She had been trying to contact Krisha since then, but she was out of coverage. Gusto sana niya itong bigyan ng babala tungkol sa pagsugod doon ng Tito Harold niya para bawiin ito kay Rainier. Pero pagdating niya sa Manila, saka rin bumalik si Harold na galit at hindi kasama si Krisha. I thought bibit-bitin ka na Tito Harold nang nakakadena pabalik ng Manila. What happened? Nalaman niya na buhay pa si Rainier kaya pinuntahan agad niya kami rito. Yun yata mismo ang gusto niyang gawin. Ibalik ako ng nakakadena sa Manila. Isinama pa niya ang mga bodyguards na binigay sa kanya ni Kevin. But Rainier didn't give me up. Ipinaglaban niya ako. He still loves me. Napasinghap siya habang iniisip ang senaryo. So, there was no bloodbath? Paniniyak niya. Ayaw talaga niya ng madudugong eksena. Not a drop. Ni wala nga kaming gasgas ni Rainier eh. Na-realize rin ni Papa at ng mga bodyguard niya na hindi ako basta-basta ibibigay ni Rainier. At kaya niyang patumbahin ang 10 malalaking tao ng sabay-sabay. After all, he's a wushu champion. He will protect me with his own life. Kaya pala galit na galit si Tito Harold. Para itong batang hindi nakuha ang gustong laruan. Titiyakin daw niya na makakarating ito kay Kevin. And he doesn't take things like this lying down. Hindi naman babalik dito si Papa nang wala si Kevin. Alam mo naman si Papa. Titiyakin niyang may kakampi siya sa susunod na sumugod siya. Wala pang magagawa si Tito Harold sa ngayon. Nasa Singapore pa si Kevin. But don't be so confident about it. Hindi si Kevin ang tipo na maaaring lamangan. Alalahanin mong may kasunduan pa kayo. Hindi ko iiwan si Rainier. Matigas na sabi ni Krisha. 12 taon na ang nawala sa amin. Daig ko pa ang patay sa loob ng mga panahong yun. Ngayon ko lang ulit naramdaman na nabuhay ako. And I won't go back to that old hell. Heaven doesn't accept a no. Hindi nito mapapatawad ang mga taong maaaring manakit dito. Hindi rin ito papayag na masira ang mga plano nito. He can't force me to marry him either. Mahal na mahal ko si Rainier. And I am willing to face whatever the consequence is. May maitutulong ba ako? Tanong niya. Hindi madali ang pinagdadaanan ni Krisha. Kevin was a scary enemy. Isama pa na kalaban din nito ang mismong ama. Just pray for my happiness. Saad ni Krisha. Excited si Abigail habang inaayos ang draft ng article na ipapasa niya para sa Sunstar Mindoro, isang broadsheet na nagsisirculate sa rehiyong iyon. Natigilan siya nang marinig ang pagpasok ng sasakyan sa gate ng mansion. Nang silipin niya sa bintana, ay nakita niya ang Ford Expedition ni Kevin. Kasunod ang sasakyan ng mga bodyguard nito. Nag-aalala siya, kung dumating na si Kevin, baka alam na nito ang tungkol kay Krisha at Rainier. Iniwan niya ang article na ginawa at bumaba sa sala. Nagulat siya nang hindi lang si Kevin at ang Tito Harold niya ang bumaba ng sasakyan, kundi maging si Krisha. Ate Krisha! Tawag niya dito at niyakap ito. What happened? Tulala ito at parang hindi siya nakikita. Namumugto din ang mga mata nito. Gusto ko nang magpahinga. Sa halip ay sagot nito sa matamlay na boses at umakyat sa hagdan. Tangkang hahabulin niya ito nang pigilan siya ni Tita Berna niya. Pabayaan mo muna siya. Anito, ngunit bakas pa rin ang pag-aalala para sa anak. Maghanda ka ng masarap na hapunan, Berna. Utos ni Harold dito. Dapat tayong matuwa dahil bumalik na sa atin si Krisha. Dito rin maghahapunan si Kevin. Naghihinalang tiningnan ni Abigail si Kevin. Pwede ba tayong mag-usap? Naglakad agad siya patungo sa garden. Maya-maya ay sumunod din ito sa kanya. Anong ginawa mo kay Rainier at kay Ate Krisha? Puno ng akusasyong tanong niya rito.
Wala. Ibinalik ko lang siya rito. Inosenteng sagot ni Kevin. Naningkit ang mga mata niya. Sinaktan mo ba si Rainier? Nasaan na siya? Nagkibit balikat ito. Wala akong ginawa kay Rainier. Sinungaling. Kinidnap mo siguro si Ate Krisha. Alam ko na hindi niya basta-basta isusuko sa'yo si Ate Krisha dahil nagmamahalan sila. At hindi rin basta-basta sasama sa'yo si Ate Krisha maliban na lang kung pinilit o tinakot mo. Ang sama mo. I never resort to violence. May mga bodyguards nga ako pero para lang yun sa protection ko. Hindi ko sila ginagamit para persahang kunin ang gusto ko at manakit ng tao. Believe it or not, Abigail, it was Rainier who called me. What? Bulalas niya. Don't make up stories. Nasa Singapore ako nang tawagan niya ako. Hindi ko malalaman na buhay pa siya kung hindi lang siya mismong nakipag-usap sa akin. Sunduin ko na raw si Krisha. Sinunod ko lang ang gusto niya. I don't understand. Naguguluhan niyang usal. Mahal na mahal ni Rainier si Ate Krisha. Bakit siya pa mismo ang tatawag sa'yo para sunduin si Ate Krisha? Hindi ko alam. Kung gusto mo, tanungin mo si Krisha. I can assure you, hindi ko dala ang mga bodyguards ko nang puntahan ko sila. Kung ayaw sumama sa akin ni Krisha, hindi ko siya pipilitin. But later, she realized that it was Rainier himself who wanted her gone. Hindi talaga ako naniniwala. Naiiling niyang sabi habang puno ng disgusto sa mga mata nang tingnan niya ito. Naging malamig ang mga mata ni Kevin nang salubungin ang tingin niya. You always see me as a bad guy. Napabuntong hininga siya. Hindi niya sinasadyang akusahan ito. Concern lang ako kay Ate Krisha. So do I. Huwag mo siyang iiwan ngayon, Abigail. She needs you. Mahal na mahal niya si Rainier, Kevin. Masakit sa kanya ang nangyari. Can you forget about the wedding? Hindi na siya ang Krisha na nakilala mo. Malaki na ang magbabago sa kanya ngayon. Matagal na sandali siya nitong tiningnan. I won't force her to marry me. Nasa kanya ang desisyon kung gusto niya akong pakasalan o hindi. If there is someone who would back out, it won't be me. How's Krisha? Tanong ni Kevin nang mag-lunch sila ni Abigail sa restaurant ng resort nito. Ilang araw na mula nang makabalik si Krisha sa bahay nito sa Manila. I could say that she's doing fine. Tumawag si Tita Berna kanina. Lumabas na raw si Ate Krisha ng bahay. Nag-shopping na siya. That's a big development, komento nito. Dati kasi ay ayaw lumabas ni Krisha ng bahay at siya lang ang kinakausap nito. Thanks for not pressing her into marriage. Alam ko na importante sa'yo ang political career mo. She's not prepared to marry you right now. She's not even prepared to talk about anything. I am willing to wait until she's ready to discuss it. I am starting to believe that you really care for her. Hindi lang naman yun ang rason kaya kita ipinatawag. Mula sa bulsa ng suit ay may inilabas itong sobre at inabot sa kanya. May donation for the project. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang halaga. 1 million? This is too much, Kevin. At hindi pa naman kami nagpapadala ng solicitation letter. Nag-aagawan pa ang mga miyembro nila kung sino ang personal na magdadala ng sulat dito para mag-solicit ng personal. Kailangan ko pa bang tumanggap ng solicitation letter bago ako magbigay ng tulong? Huwag mo nang isipin kung malaki man siya. Ang importante, maraming tao ang matutulungan yan. Nang sabihin ko na susuportahan ko ang project ninyo, seryoso ako. Naniniwala ako sa kakayahan ng grupo ninyo. Thanks, Kevin. Ikaw ang unang nagbigay ng tulong sa amin. Sana suportahan mo pa kami sa mga susunod na project namin. Samantalang sa ibang kinukuha nilang sponsor, marami pang kaartehan bago magbigay. Give my regards to Krisha at huwag mo siyang pababayaan. Pagdating sa bahay ay tumuloy agad siya sa kwarto ni Krisha. Hi cousin! Ani niya pagpasok sa kwarto nito. Buti pumayag si Uncle Harold na mag-shopping ka. Nagulat siya nang makitang umiiyak ito. Hey, anong problema? May nakita ka bang hindi maganda sa mall? What?
Wala. Kagat ang labi nitong sabi. She lightly pinched Krisha's cheek. Namumutla ka. Siguro dahil hindi ka na nasisikatan ng araw. Dapat payagan ka ni Tito Harold na bumalik sa pagiging volunteer doctor. Hindi bagay sa'yo ang hindi nasisikatan ng araw. Umiling ito. Okay lang ako, sabi nito, ngunit lalong napaiyak. Tatawagan ko si Tita Berna para kausapin ka. Pinigilan nito ang kamay niya. No! I can't tell them that I am pregnant. Anito sa nanginginig na boses. Not yet. Natatakot ako. Oh my God. Bulalas niya at pinagmasdan ito ng mabuti. Are you sure? Idinala siya nito sa bathroom at ipinakita ang resulta ng home pregnancy kit test. Positive ang resulta niyon. Go back to your bed. Malumanay niyang utos. Kumuha siya ng baso ng tubig at pinainom ito. Anong gagawin mo ngayon? I can't marry Kevin. You shouldn't marry him in the first place. Si Tito Harold lang naman ang may gusto na magpakasal kayo. The next thing you should do is tell this to Rainier. Paano kung hindi niya ako kausapin? Bakas ang takot sa mga mata nito nang yakapin ang sarili. Saka, hindi ako basta-basta palalabasin ni Papa nang walang mga bodyguard. Ako nang bahala kay Tito. Magkasalikop ang palad ni Abigail at umuusal lang tahimik na dasal habang hinihintay ang pagbabalik ni Krisha. Iniwan niya ito sa loob ng restaurant at kinausap si Rainier. Sa kabila ng santambak na bodyguards ni Krisha, nagawa niyang utakan ang Tito Harold niya para wag silang babantayan sa mga bodyguards dahil naaalibadbaran siya. Pumayag naman ito sa kondisyon na hindi makikipagkita si Krisha kay Rainier. Ngunit kailan ba siya sumunod sa kondisyon nito? Maya-maya pa ay natanaw niya ang paglabas ni Krisha mula sa restaurant. Babatiin sana niya ito ng ngiti, ngunit tutok nito ang bibig habang umiiyak. What happened? Nagtataka niyang tanong nang sumakay ito sa kotse. Akala niya ay maayos na nito ang problema kay Rainier. Hindi ko masabi sa kanya na buntis ako. He looks so happy. Natatakot akong masira ang kaligayahan niya kapag sinabi ko ang tungkol sa bata. Pero anak niya yan. Kahit na anong mangyari, karapatan pa rin ni Rainier na malaman ang totoo. Yun nga ang dahilan kung bakit sila nag-take risk na makipagkita dito kahit labag sa utos ng Tito Harold niya. It is no use. Masaya na siya sa buhay niya. And besides, I can take care of my own child. Matapang nitong sabi. Your facade is a failure, cousin. Halatang sasaktan ka. Let's go home. Malungkot niyang sabi. Hindi niya ina-expect na sa ganun kalungkot na paraan matatapos ang love story nila ni Rainier. Umiling ito. Not yet. May isa pa akong taong gustong kausapin. Tell Kevin I will meet him in his office. Kailangan sabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Sasabihin mo nang hindi ka magpapakasal sa kanya? Tumango lang si Krisha. Mukhang tumatapang ka na ngayon. Saad ni Abigail na may ngiti sa labi. I must do it for my child. Tama ito. Hindi madaling magkaroon ng anak nang walang ama. How could Rainier become so stupid? Mahal na mahal ito ng pinsan niya. Magpapakasal ka kay Kevin? Are you crazy? Bulalas ni Abigail nang makabalik sila sa bahay at ipinagtapat nito ang napag-usapan nito at ni Kevin. Kanina lang, matino ang usapan natin. Sasabihin mo kay Kevin na hindi mo na siya pakakasalan. I did. Sabi nito habang nakatingin sa labas ng bintana. Pero akala ko siya mismo ang uurong sa kasal. He insisted on marrying me instead. Handa daw siyang akuin ng anak ko. At pumayag ka naman. Kahit alam mong si Rainier ang mahal mo. Napayoko ito. I still love Rainier, but he doesn't love me. I am pregnant and alone, and you are making a grave mistake. Abigail, please. Mariin nitong sabi habang nakapikit.
Maging ito marahil ay nagugulahan din sa sariling desisyon. I am telling you, you are ruining your life for good. Pag-isipan mo mabuti ang lahat para sa anak mo, Ate Krisha. I am doing this for my child, Abigail. Katwiran nito at sinalubong ang mga mata niya. Ayokong lumaki siya ng walang ama. Mas gugustuhin ko pang lumaking walang ama ang anak mo kaysa tumayong ama niya si Kevin. Anong klaseng emotional stability ang maibibigay ni Kevin sa bata? Hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita, Ate Krisha. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit gusto mo pa rin pumasok sa kasal na yan? When you know that it will be doomed from the start. At idadamay mo pa ang anak mo. Think about it. Sumakit ang ulo niya nang makalabas sa kwarto nito. It was worse than being pregnant herself. Lalong naging magulo ang lahat. Hindi lang si Krisha ang dapat niyang intindihin ngayon, kundi ang magiging pamangkin niya. Abigail, may problema ba? Untag sa kanya ni Berna nang masalubong niya sa hallway. Bumuntong hininga siya. Can I trust you with a secret, tita? Sure. Anito at niyakag siya sa library. Sabihin mo kung ano ang problema. It is not really a problem. Unless you call it a problem. Saad ni Abigail. Come on. Worried na ako. Is it about Krisha? She nodded and held Berna's hand. Dapat ay sikreto yun. But she couldn't hide the secret anymore. Karapatan nitong malaman dahil ito ang ina ni Krisha. Nita, Ate Krisha is pregnant. Namutla ito at nasapo ang dibdib. Noong una nga ay naisip niyang baka atakihin ito sa puso. Subalit, bahagya itong kumalma. Is it Rainier's? Of course, tita. Alam naman po ninyo na walang ibang lalaking minahal si Krisha kung hindi siya lang. Does he know? Is he marrying my daughter? Malungkot siyang umiling. Hindi alam ni Rainier. Tinangkang sabihin ni Ate Krisha pero nawalan siya ng lakas ng loob sa huli. Hindi na raw siya mahal ni Rainier. Pero dapat malaman pa rin yun ni Rainier. May sentiments exactly. And worse, Ate Krisha wants to marry Kevin. But why? Nanulumong usal nito. Hindi ba niya naaalala ang nangyari sa amin ng papa niya? Kung paano kami nagdusa dahil iba ang kinilalang ama ng una naming anak? Bagamat buntis na si Berna kay Harold sa una nitong anak, ay pinaghiwalay pa rin ang mga ito ng kanya-kanyang pamilya at ipinakasal si Berna sa ibang lalaki. At ang Kuya Louie niya ay hindi nakakilala ng pagmamahal ng kinikilala nitong ama kundi matinding puot. Di rin ito nalaman ang katotohanan kung sino ang tunay nitong ama hanggang mamatay ito. Ask Ate Krisha. Baka po sakaling mapagsalita ninyo siya at maintindihan niya kayo. Ayaw na niyang makinig sa akin. Try to reason with her. Tumayo siya. I have to deal with Kevin this time. Saad ni Tita Berna. Is Mr. Rosales in? Tanong ni Abigail sa sekretarya ni Kevin nang lapitan niya ito. She was in battle mood. Wala pang alas 9 ay naroon na siya sa opisina nito at handang makipagtuos. Yes, ma'am. Formal nitong sagot. Mas maaga pa ito sa inaasahan niya. May kausap ba siya sa loob? Wala po. His next appointment is an hour from now. I will inform him that you want to see him, ma'am. Anito at akmang kakausapin si Kevin sa intercom. Don't bother. Aniya at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa private office ni Kevin at binuksan yun. Ma'am, wait! Anang sekretarya na nakahabol sa kanya. Umangat ang ulo ni Kevin mula sa computer. Nanatiling blanko ang mga mata nito nang makita siya. Yes? Tanong nito. Ni hindi ito nagulat sa bigla niyang pagpasok. He was cool and confident as ever. We need to talk. Sabi niya at umupo. She meant business and she didn't want to waste time with formalities. Importante ang sabihan niya. Tinanguan ni Kevin ang sekretarya. It is okay, Miss Medina. You may leave us.
and bring us whatever Miss Gomez fancies. Don't bother. Walang emosyon niyang sabi at lumabas ng kwarto ang sekretarya nito. Ang gusto lang niya ay makaharap si Kevin. You look a bit edgy today, Miss Abigail. May problema ba? Is it Krisha or is it about your livelihood project? Ikaw ang problema ko, Kevin. Bakit nakakasalan ka pa rin ni Ate Krisha? Samantalang sinabi na nga niya na ayaw niyang magpakasal sa'yo. Umurong na siya sa kasal ninyo kahapon, hindi ba? She changed her mind. She's pregnant with Rainer's baby. The more reason why I should marry her. Sinabi niya sa akin na malabang pakasalan siya ni Rainier. I am so willing to marry her and to become the father of her child. Iniisip niya ang kapakanan ng bata. Hindi madaling maging single mother. While I can provide the child everything, a name, a good reputation. The child will be mine and he will carry the Rosales name. Kevin, the child is not yours. Tatanggapin ko siya bilang anak ko. Gusto ko ring magkaroon ng anak. At imposible yun kung hindi mako-consummate ang marriage namin ni Krisha. Naningkit ang mata niya nang maintindihan ang gusto nitong mangyari. Kaya pala hindi ka umurong sa kasal ninyo. Dahil hindi lang si Ate Krisha ang gusto mong gamitin para sa political career mo, kundi pati ang bata. That's pretty convenient on your part, Kevin. You are really cold-blooded. Wala ka na bang ibang inisip kundi gamitin ang lahat ng mga tao sa pansarili mong interes? Pati ang isang inosenteng bata idadamay mo? Ginagawan ko lang ng pabor si Krisha. Inaalala ko lang ang kapakanan nila ng magiging anak niya. Naging masama na ba ako dahil dun? You don't care about her. All you care about is your political career and your business empire. All you care about is yourself. You will only make Ate Krisha's life and her baby miserable. Misery? Napapalatak ito at umiling. Miserable si Krisha dahil magkakaroon siya ng anak ng walang asawa. Dahil hindi na siya mahal ni Rainier. At lilibakin siya ng mga tao dahil lang nagmahal siya. I am trying to pull her out of that miserable life, Abigail. No, hindi mo naiintindihan. Napagdaanan na ito ni Tita Berna. Ipinakasal siya sa ibang lalaki. Kahit buntis na siya sa una nilang anak ni Tito Harold. Ang una niyang asawa ang kinilalang ama ni Kuya Louie. Nung magkita ulit sila ni Tito, iniwan niya ang una niyang asawa dahil sila ni Tito ang nagmamahalan. Nung lumayo sila, hindi nila nakasama si Kuya Louie. Naiwan siya sa unang asawa ni Tita. He grew up without knowing his true father and hating his own mother. At kinamuyan din siya ng kinilala niyang ama. Bago pa niya malaman kung sino ang totoo niyang ama, namatay na siya sa isang gulo na pinasimulan ng grupo niya. Si Kuya Louie ang naging biktima ng lahat ng pagkakamaling yun. Hindi ako katulad ng unang asawa ni Auntie Berna. Hindi ko man siguro maibibigay ang pagmamahal na hinihingi ni Krisha. I'll make sure that she will be well provided as my wife. Ganoon din sa magiging anak niya. Money isn't everything. It is not just money. Iwan mo na siya, Kevin. Alam mo kung ano ang sagot ko dyan, Abigail. Hindi niya alam kung makakaramdam ng awa o inis dito. Si Kevin na mismo ang nagsabi na hindi nito kayang magbigay ng pagmamahal. At hindi maaaring magsakripisyo sina Krisha at ang bata para lang sa kapritsyo nito. Wala itong pakialam kung pinapababa man nito ang sarili para lang sa pangarap nito. He didn't have pride at all. He would go through lengths just to get a political seat. Why don't you find your own happiness? Get a life. Kahit kailan, hindi ko pa binago ang mga plano ko. Kung gusto mo, kumbinsihin mo si Krisha na umurong sa kasal namin. Suhestyon nito. Napipilan siya dahil siya mismo ay mahihirapang gawin yun. Tuluyan nang nalunod si Krisha sa patibong na inihanda ni Kevin. Emotionally unstable si Krisha ngayon at wala sa sarili kapag nagdedesisyon. Hindi na ito nakikinig sa kanila ni Berna. I already did. Ani ang may bahid ng panlulumo. But she wouldn't listen. Kaya nga ako ang nakikiusap sa'yo. If Krisha already made a decision, then there is nothing you can do about it. Damn you, Kevin, she said through gritted teeth
and stormed out of his office. Wala talaga siyang maaasahan dito. She should have known. Hindi niya ito pwedeng maidaan sa pakiusapan. Lalo siyang naging desperada. Paano niya sasagipin ang pinsan niya? Nagkausap na ba kayo ni Kevin? Tanong ni Berna kay Abigail nang bumalik siya sa mansyon. Mainit pa rin ang ulo niya dahil sa sagutan nila ni Kevin. Alam niyang buntis si Ate Trisha pero mas naging porsigido siyang akuin ang bata. Wala siyang planong umurong sa kasal. Tugon ni Abigail kay Tita Berna. Isa lang ang naiisip kong rason. Baka mahal niya si Krisha. Nanlaki ang mata niya. That's impossible, Tita. Walang inisip ang lalaking yun kundi ang ambisyon niya. All he wants is an heir for his empire. Nanlulumo itong napaupo sa couch. Mas malala pa ito kaysa sa naisip ko. Hindi ko ma-imagine ang anak ko na magpapakasal sa ganoong klaseng tao. Magiging miserable lang siya tulad ko. Pero anong magagawa natin, Tita? Mukhang desidido na talaga si Kevin. Hindi ito ordinaryong lalaki. Kapag may desisyon na itong nabuo sa isip, hindi na nito binabago. At mas mahirap kumbinsihin si Krisha. Dahil ang iniisip na nito ay kapakanan ng anak nito. Isinubsob nito ang mukha sa palad. Ayokong matulad siya sa akin. Ayokong matulad ang magiging apo ko sa anak kong si Louie. Si Rainier lang ang minahal ni Krisha. Doon lang siya magiging masaya. She could see everything clearly. Hindi malabo na dumating ang panahon na muling magkita si Rainier at Krisha. Sasama ulit si Krisha dito. Ano ang mangyayari pagkatapos? Ano na ang gagawin ni Kevin? Huwag kayong mag-alala, Tita. There must be some way to change history. We meet again, Miss Gomez. Nakangiting batin ni Rainier nang imit niya ito sa isang Italian restaurant. Are you a real reporter this time? She smiled grimly. Yun kasi ang ginamit niyang rason para kausapin sila nito ni Krisha noon. She used a friend's name para tiyaking pagbibigyan siya nito. Baka hindi siya nito kausapin kapag nalamang pinsan niya si Krisha. I was never a reporter. Nakibit-balikat siya. But it worked anyway. I want you to meet Mrs. Berna Gomez. Bahagya lang yumukod si Rainier bilang pagbibigay galang at inabot ang kamay. It is a pleasure to meet you, ma'am. Kung nagulat man ito sa pakikipagkita sa nanay ni Krisha, hindi mababakas sa mukha nito. Nakataas sa kilay lang na tinignan ni Berna ang nakalahad na kamay ni Rainier. Let's skip the formalities, Mr. Meneses. I came here because of Krisha. She saw a flash of concern in his eyes. How is she? The last time I saw her. You were asking me how she is when you broke her heart. Anang si Berna na hindi napigil ang pagtaas ng boses. At ngayon, magpapakasal na siya sa lalaking hindi niya mahal dahil itinaboy mo siya. Ma'am, you don't understand. Ginawa ko lang kung ano ang makakabuti para kay Krisha. She was living in the past. She couldn't get over me. It is time na makalimutan na niya ang guilt na nararamdaman niya para natigil ito sa pagsasalita nang dumapo sa pisngi nito ang palad ni Berna. How dare you think that what my daughter felt for you as an emotion as space such as guilt? Minahal ka niya. Muntik nang masira ang buhay niya dahil sa'yo. Kinalimutan niya kaming pamilya niya. At sasabihin mo sa akin ngayon na guilt lang ang nararamdaman niya? Tita, pagpapahinahon niya rito. Nakakuha na sila ng atensyon ng mga tao ngayon. Subalit, walang pakialam si Berna. Natural yun na reaksyon ng isang ina. Gusto ko lang matiyak na magiging masaya siya. I love Krisha. Pero ayokong gumising siya isang araw at naisip niyang hindi na siya masaya sa akin. Dahil na-realize niya na hindi pala pagmamahal ang nararamdaman niya. At ngayong ikakasal siya sa lalaking hindi niya mahal at magiging miserable siya habang buhay, masaya ka na? Kuyom ang palad na sabi ni Berna. Halatang pinipigilan lang nito ang sarili at mukhang gusto pang sundan ang sampal na ibinigay kay Rainier. Noon lang niya ito nakitang nagalit ng todo. Napayoko si Rainier. Maybe it is for the best. Nahigit ni Berna ang hininga. Mataas ang tingin ko sa'yo
Dahil may magaganda ka raw na katangian na minahal ni Krisha. Pero hindi ko akalaing duwag ka pala. No, you are worse than a coward. Napagdaanan ko na ang ganitong sitwasyon. Pero maipagmamalaki ko ang asawa ko dahil ipinaglaban niya ako. Kahit na pinaglayo kami, pilit pa rin siyang gumawa ng paraan para muli kaming magkita. Wala kang karapatan sa pagmamahal ng anak ko. Walang karapatan na pinisil ni Abigail ang balikat ni Berna. Tita, that's enough. Malumanay niyang saway dito. Bilang pagpapaalala din niya dito na hindi ito dapat nagpadala sa emosyon. Muntik na kasi nitong masabi ang tungkol sa pagpupuntis ni Krisha. Wala silang balak na ipaalam yun kay Rainier. Tiyak na itatanan agad nito si Krisha. Kung magsasama man ang mga ito, yun ay dahil mahal talaga ni Rainier si Krisha at hindi dahil buntis ito. But Rainier still failed. Taas noo itong pinagmasdan ni Berna. Hindi kanya dapat na minahal. Pinababa mo lang ang tingin ko sa'yo. Don't worry. Krisha can survive without you. At sana balang araw, makalimutan na niya ang guilt niya sa'yo. Sayang, Rainier. Akala pa man din namin, ikaw ang makakapagpasaya kay Ate Krisha. But I guess, we are wrong. Goodbye, Rainier. We won't bother you again. Tinapik niya ang kamay ni Berna. Tita, let's go. Rainier looked like an authentic loser as she gave him one last look. Bagsak ang balikat nito at parang pasan ang buong mundo. Maybe she really loved Krisha, pero hindi yun sapat. Kung kasing tapang lang sana ito ng katulad ng nakikita niya kapag lumalaban ito sa mga kompetisyon, hindi sana niya masasaktan si Krisha. Nakalabas na sila ni Berna ng restaurant nang marinig niya ang pagtawag ni Rainier sa kanila. Wait! Nito at humarang sa dadaanan nila. Ano pang kailangan mo? Mataas ang boses na tanong ni Berna. May ipapasabi ka pa ba sa anak ko na dapat ka na niyang kalimutan? No, ma'am. I want to tell you that I love her and I am willing to do everything for her to marry me. Babawiin ko siya kay Kevin kahit na ilang bodyguards pa ang kailangan kong harapin. Kahit na hindi na niya ako mahal. Sa palagay ko, hindi ko na kaya pang mabuhay nang wala siya. Babawiin mo ang anak ko? Mahal mo siya? Naluluhang tanong ni Berna. She was really a sucker for romance. Napangiti siya nang makita ang tapang at sinseridad ni Rainier. No more action flicks this time, Rainier. We will do things quietly. Tutulungan ka namin na bumalik sa'yo si Ate Krisha. Saad ni Abigail. Please like, subscribe, notify,